Inihayag ng pamahalaan na ang pagdedeklara ng persona non grata laban sa mga opisyal ng Chinese Embassy ay isang seryosong hakbang na hindi dapat minamadali at kinakailangang pag-isipang mabuti dahil sa malalaking implikasyon nito sa ugnayang panlabas ng bansa. Kaugnay nito, sinabi ng Malacanang na maaaring pagsabayin ng gobyerno ang matatag na aksyon at diplomasya sa gitna ng umiinit na issue sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China. Si Creseline Catarong magbabalita. Kinilala ng Department of Foreign Affairs ang mga panukalang resolusyon sa parehong kapulungan ng Kongreso na nananawagan na ideklara bilang persona non grata ang ilang diplomatic personnel ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Sa statement ng DFA na binasa ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace Briefing araw ng Huwebes, ang pagdedeklara ng persona non grata ay isa sa pinakamabigat na hakbang diplomatiko na maaring ipataw ng pamahalaan laban sa mga dayuhang diplomat. Bagamat nasa kapangyarihan ito ng DFA, itinuturing itong huling opsyon at ginagamit lamang kapag lubhang nasira ang ugnayang diplomatiko at wala ng ibang paraan upang maayos ang relasyon ng dalawang bansa. Binigyang diin din ng ahensya na ang naturang hakbang ay may malalaking implikasyon, kabilang ang posibleng ganting aksyon o iba pang countermeasures mula sa kabilang panig. Dahil dito, kinakailangan itong pag-isipan ng mabuti at paghandaan ang magiging epekto nito sa pangmatagalang interes ng Pilipinas. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. Tiniyak ng DFA na nananatili itong committed sa mandato nitong magsagawa ng angkop at epektibong diplomasya na nagtataguyod sa pambansang interes. Patuloy din umano ang direktang komunikasyon ng Pilipinas at ng pamahalaan ng China hinggil sa mahalagang usaping bilateral at international. It is hoped that the DFA would be provided with ample space to perform its functions and to sort out issues with foreign counterparts through dialogue and consultation rather than through public discourse in accordance with the President's vision and guidance as the architect of Philippine foreign policy. Samantala, inihayag ng Malacanang na batid ni Pangulong Marcos Jr. ang nagaganap na palitan ng pahayag sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China. Aware po siya at nakikipag-usap din po siya kay Secretary Tess Lazaro at ang aking nabanggit na sinasabi nating polisiya, yun po ang sinasabi ng Pangulo. Sa isang statement na nilabas nitong Enero 28, sinabi ni Xi Jinping, tagapagsalita ng embahada, hindi na kailangan pang palamin ang issue. Dagdag niya, maaari na lamang nilang ideklara si Ambassador Jing Quan bilang persona non grata. Yon ang pinakadirektang hakbang. Bilang ambassador, siya ang may pananagutan sa lahat ng salita at kilos ng Chinese Embassy. Idinagdag niya na kung sakaling makatanggap si Ambassador Jing ng abiso mula kay Pangulo Marcos, agad siyang aalis ng Pilipinas. Ngunit gagawin niya ito ng may malaking dangal at karangalan dahil natupad niya ang tungkulin at responsibilidad bilang diplomatiko ng China para sa kanyang bansa. Binanggit pa ng opisyal ng embahada na kung may ideklara man na persona non grata sa anumang Chinese diplomat, dapat kasama rin ang buong 12-member Media Affairs at Public Diplomacy Team. Gayunman, iginit ng Chinese Embassy sa Pilipinas na kahit isa naman ang embahada, ipagpapatuloy nila ang pagtutol sa anumang paninira at maling impormasyon laban sa China. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.